Pinakamakapangyarihang yusek sa DPWH? Question mark. Ganyan inilarawan ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong si dating DPWH Yusek Catalina Cabral. Sinabi yan ni Magalong sa panayam sa kanya sa programang The Big Story sa One News. Ito raw ang naging observation niya noong bahagi pa siya ng Independent Commission for Infrastructure. Dagdag pa ni Magalong, hindi rin umano nagpahayag si Cabral ng intensyon na maging state witness nang siya ay ma-interview ng ICI. Okay. So, ito yung statement, exact statement ni Mayor Magalong. Why is it you're perceived as the most powerful USEC in DPWH that you are even capable of countermanding the order of your boss? Question mark. Kayang-kaya niyang kontrahin o baliwalahin ang utos ng kanyang boss. Sino ang boss niya? DPWH Secretary Bunuan, dahil more than 3 years siyang nag-serve kay Bunuan, kay Secretary Vince Dizon, mga ilang linggo lang eh. Then after that, nag-resign na siya. So, grabe ano? Bakit paano siya nakakuha ng ganyang kapangyarihan na kayang-kaya niyang kontrahin o baliwalain ang utos ng DPWH Secretary? Grabe ano? Ito, opinion ko lang ito. Kasi nga, over the years, na-develop na yung sistema ng corruption sa DPWH. Itong si Yusek Cabral, si Ross from the ranks. 40 years ba na nag-serve? Basta matagal. At yung napag-aralan niya, yung educational credentials niya, grabe. 3 doctorate degree, 3 master's degree, tapos na-master niya ang artificial intelligence, information management system. Kaya nakadevelop siya ng ganong, anong tawag doon? Sistema ng allocables na nagawa nila na maibalik yung pork barrel na dineclare ng Supreme Court na unconstitutional. So, mulat sa poll, nandyan na yung corruption sa DPWH. Kahit sinong presidente, nandyan na yan, meron na yan. Kaya lang, ang mga kickbacks nung una, mabababa pa lang. Naniniwala ako doon sa pahayag ni Curly Discaya. Panahon ng Aquino administration, nandun na yung kickback 10%. Maybe before Aquino, Gloria, Ramos, meron na rin. Kung hindi man naabot ng 10%, mas mababa ng kaunti. So, over the years, parang pataas ng pataas. Eh. So, 10% kickback, panahon ni Aquino administration. Ayan. And to me, naging maayos ang infrastructure projects panahon ng Aquino. Kasi kitang-kita ko, nasa active service pa ako noon. Palagi kaming umiikot sa buong Pilipinas, nagbibisita ng mga military units. Nadadaanan namin ang mga kalsada, kaliwat kanan ginagawa. Magandang pagkagawa. So, di ba may kickback? Basta huwag lang malaki. Ngayon, Duterte administration. Anong sabi ng ni Curly Discaya? Tumaas ng kaunti. 12 to 15%. Kaya lang, in my observation, maganda pa rin ang quality ng mga infrastructure projects. Mga flood control, maraming flood control projects, wala namang sumabog na problema sa flood control. Ako mismo, sa farm namin sa bulubunduking parte ng Bukidnon,
Nagawan kami ng napakagandang kalsada. Tulay. So, ang problema, itong administrasyong ito, dahil lumubo, anong sabi ni Curly Discaya? Naging 25 to 30% ang kickback ng mga mambabatas. Yung sinasabing kickback, mga mambabatas yun. At ito, si Yusek Cabral ang nakadevelop sa sistema na yung allocables, siya lang nakakapagpaliwanag dyan. At ang mga pinakamataas pork barrel kings sa allocables, si Sandro Marcos at saka si Martin Romualdez according sa report ng PCIG. Kaya makapangyarihan siya kasi ang connection niya doon na sa mga lawmakers. Ang mga lawmakers ang nagdidetermine sino ang magiging mga top officials ng DPWH. Yun ang pahayag ni Mayor Magalong. Kaya makapangyarihan siya. Tapos ang DPWH secretary noon, Bunuan, nasasangkot din. Di ba alam mo na, ay nako, ang nakakalungkot, akala natin, gaganda ang takbo ng panggobyerno natin nung binoto natin ang isang Marcos Jr. Ay yung pala, nabudol tayo. Budol, grabe yung pagkabudol natin. Yung pangako niya, may makukulong bago magpasko. Nasaan na yung nakulong? Meron naman. Hindi naman na zero. Kaya lang, si Sara Discaya lang. Nasaan yung mga big fish? Si Discaya, ano lang yun? Dilis lang o munamon sa Ilocano. Ano bang? Maliit na isda lang si Discaya. Mga contractors, mga biktima rin yan. Ang ulo nito, ang utak, mga lawmakers, nasaan na sila? Wala pa rin. Itong post ni Congressman Kiko Barsaga. Sabi niya, response to a statement made by Vilma Santos Recto. Ito yung payag ni Miss Vilma Santos Recto, yung parang minamaliit niya ang mga critics, mga nambabas sa kanila na nasa baba, sila daw nasa taas. Sabi niya, kaya nyo kami tinitira kasi nasa taas kami, at kaya kayo tumitira kasi nasa baba kayo. So, panliliit ba sa mga taong nasa laylayan? Ito ang response ni Congressman Kiko Barsaga. Jesus Christ was a carpenter. Would you look down on Him the same way you look down on the poor? Wow, galing. So, ang gandang response, ano? Ikinonect niya sa pagiging mababa ng ating Panginoong Hesus. Okay. Tingnan nyo. Ang Panginoong Hesus ay Diyos na naging tao. Ang pagkapanganak niya, naipanganak siya in a manger, sabsaban ng mga hayop. That's humility. Yan ang kanyang mga parents. Si Joseph was a carpenter. So, wala namang nakalagay sa Bible kung ano ang trabaho ng Panginoong Hesus. Kaya lang, dahil carpenter ang tatay niya, baka nga most likely, carpenter din siya. So, ang buhay ng Panginoong Hesus dito sa mundo, nung nandito siya, wala siyang bahay. Wala siyang ari-arian. He keep on going from place to place, preaching the gospel. So, he lived a modest life. Ganun po. Simpleng tao lang ang Panginoong Hesus. Kaya, itong pangyayaring ito kay Miss Vilma Santos Recto is a lesson on pride and humility. I don't know kung bakit niya sinabi yung ganun.
feeling niya talaga nasa taas sila eh. At feeling niya walang karapatan ang mga tao na tumira o magbatikos sa kanila. Mayroong may desisyon ang Supreme Court tungkol diyan sa mga top government officials na binabatikos. Ang desisyon ng Supreme Court is public officials should not be onion-skinned. Huwag daw maging balat sibuyas. Kung batikusin ka, as long as it is pagbatikos na part of your job, tanggapin mo. Because that is public service. Kung ayaw nyong mabatikos, huwag na lang kayong pumasok sa politika. Kami rin, mga vloggers, target kami ng mga batikos. Kaya ako, nagpapasalamat pa ako sa mga nagbabas sa akin dahil dumadami ang aking views at saka ibig sabihin nun, nagre-react sila sa aking mga opinion. Kaya lang, never ako nagalit sa mga bashers ko. Okay lang. Part of freedom of expression. Ang ano naman dyan is, gumawa ka ng mabuti bilang public servant. Alangan naman ang batikusin ka. Although, meron pa rin kasi sa politika, there are always two sides, ano? Kahit gumagawa ka ng mabuti, dahil kalaban mo yun sa politika, maghanap ng butas para batikusin ka. Ganyan ang politika. Kaya huwag nang talagang out of the line talaga itong pahayag na ito ni Miss Vilma Santos. And I believe na ang sentro ng batikos ay ang kanyang husband. Grabe naman, Supreme Court na ang nag-decide. Unconstitutional ang ginawa na pag-transfer ng pondo ng PhilHealth. Majority decision. So, ang tao, talagang express niya yung kanyang pagkadismaya. Largest labor coalition sa bansa, yung nagkaisa coalition, nananawagan na ng resignation ni Ralph Recto. The country is in danger with Recto on board sa administrasyong ito. Yan ang panawagan. Kaya lang, wala daw. Sabi naman ni Recto, hindi daw siya madidistract sa mga noise, political noise. Mag-focus lang daw siya sa pagtrabaho. Anong trabaho niya? Maggawa nung finance secretary pa siya, grabing niya ng mga taxes. Kaya tinawag siyang Batman. So ngayon, as executive secretary, tingnan natin. Ay sabi niya, better days ahead daw eh. Sana naman, magdilang anghel siya kasi nga, lugmok na ang ating bansa. Ang ekonomiya natin talagang bagsak na bagsak. I don't know kung makakabawi ba tayo next year. Sabi niya, makakabawi daw eh. Kaya ang utos niya, kasi little president eh, utos niya sa cabinet secretaries is revive the sluggish economy. Inamin nila na lugmok ang ekonomiya. Revive. Ano pa? Attract foreign investors. Sabi niya. Sana nga. Ano pa? Yung tourism natin. Sabi. Bagsak na bagsak ang ating turismo. Nangungulela tayo dito sa ASEAN. Napakagandang bansa ang atin. Bakit bagsak ang turismo? Kasi nga, napakasama na ang image natin sa ibang bansa. Isa tayo sa pinaka-dangerous, I think, number 1, top most dangerous country for a tourist to visit, Pilipinas. Tapos nasabayan pa ng masamang imahe sa corruption. Sino pang mag-invest, sino pang bibisita, kakaunti. Lagpak ang lahat.
pati rating ng Pangulo lagpak, kaya problemado sila. So, salamat Congressman Kiko Barsaga, ikaw ang naging tagapagsalita ng mga tao sa Laylayan.